Snow, ang likot-likot mo talaga. Anak pala ito ni Ate Eunice. Napinsan ko din. Kung hindi ako nagkakamali, 2 years old pa lang si Snow. Mukhang gusto ni Snow ang tita Alex niya. Eunice, siya si Alex, girlfriend ni Enzo. Pinsan siya ni Lorenzo. Anak niya si Snow. Baling ni Lola kay Alex. Kamusta po? Binati niya si Ate Eunice sa kabinuhat si Snow. Hi baby Snow. Napakunot ang noo ko. Ako lang dapat ang tinatawag niyang baby. Hinalikan naman siya ni Snow sa pisngi na ikinatuwa ni Alex. Ang cute-cute mo naman. Mas cute pa siya kaysa sa akin. Halika na anak. Mapapagod sa iyo si tita Alex mo. Pero ayaw nitong sumama sa ina. Natawa sina lolo at lola. Ayos lang po ate. Hahawakan ko na lang po muna siya. Magaan lang naman po ang baby nyo. Si Alex na mukhang tuwang-tuwa sa bata. Pinuntahan na lang muna ni Ate Eunice ang panganay na naglalaro kasama ang ibang mga bata. Niyaya kami ni Lola na maupo. Si Lolo naman ay nahila ng mga pinsan ko. Mahilig ka sa bata, Alex? Tanong ni Lola sa kanya. Pinaupo nito si Snow sa kandungan. Opo, may isa po akong pamangkin na babae din. Anak ng ate ko. Naalala ko po siya kay Snow. Kaya pala natuwa ito sa pamangkin ko. Lorenzo, nandito na pala kayo. Si Mami nakasunod din si Dad. Ma'am, Dad, hinalikan ko si Mami sa pisngi. Na kay Alex na ang atensyon niya. Magandang umaga po. Bati ni Alex sa mga magulang ko. Bakit mahawak ang batang yan? Natakot yata si Snow kay Mami. Yumakap ito kay Alex at itinago ang mukha sa leeg niya. Lian, gusto ng bata si Alex. Ayaw bumitaw. Kahit kinukuha na ni Eunice. Sagot ni Lola. Gusto mo si Tita Alex? Baby Snow? Kinausap ni Daddy ang bata na umungot at nagbabadyang umiyak. Tumayo si Alex at inalo ito. Ibabalik ko lang po siya sa mama niya. Paalam niya sa amin. Gusto ko si Enzo. Maganda na magalang pa. Bihira na sa panahon ngayon ang nagmamano sa mga matatanda. Kahit kayong mga apo ko ay hindi ginagawa yon. Si Lola, Ma, naniwala naman kayo agad. Malay natin kung hinuli lang ang loob nyo. Sagot ni Mami na ikinagulat ko. Ma'am, saway ko sa kanya. Nag-usap na kami na tigilan niya si Alex. Alam mo Lian, hindi ako pinanganak kahapon para hindi malaman ang peke sa totoo. At laging tama ang tingin ko sa mga tao. Si Lolo na medyo namumula na. Tama na yan, Lian. Baka tumaas ang presyo ni Mama. Saway ni Dad kay Mami. Mabuti na lang bumalik na si Alex. Natahimik ang mga ito. Alex, Iha, halika. Lumapit tayo doon sa may gilid. Naiinitan ako. Medyo mahangin banda doon. Tumayo na si Lola. Sige po. Sagot ni Alex. Bahagya pa itong yumuko ng matapat kina Mami at Daddy. Pagkatapos ay sumunod na sa Lola ko. Nilapitan naman kami ni Lawrence, kasama ang dalawa naming pinsan na sina Hiro at Arman. Magkakaedad ang mga ito. Kuya, kasama mo daw ang maganda mong girlfriend? Pakilala mo naman kami. Oo nga kuya. Narinig namin kina Kuya Harold na very pretty daw ang GF mo. Pinag-usapan nila Harold si Alex. Mali ang nasagap ninyong balita. Ordinaryo lang naman ang mukha ng babaeng yon. Si Mami na agad sinaway ni Dad. KJ naman nito si Mami. Reklamo ni Lawrence. Niyaya ko na silang tatlo para ipakilala kay Alex. Nagmanong mga ito kay Lola. Alex, this is my brother Lawrence at mga pinsan ko, si Arman at Hiro. Guys, ang ate Alex nyo. Ang kaninang magugulo at makukulit ay nagsipagtahimik nang makaharap si Alex. Hi! Bati ni Alex sa kanila nang nakangiti. Bakit may pangiti? Sabing ako lang dapat ang iningitian niya. Hi ate Alex! Nabubulol na sagot ni LR. Bahagya pang namula ang loko. Hi ate! Halos magkasabay na bati ng dalawa kong pinsan. Naku,
Nakakita lang na maganda itong mga apo ko. Nagkahiyaan na. Si Lola ang bumasag sa katahimikan. Lola talaga? Sige ate, doon muna kami. Paalam ni LR, sabay kamot sa ulo. Hindi ito makatingin ng diretsyo kay Alex. Bye ate, sabi naman ni Arman. Bye ate, sabi din ni Hiro. Tado tong mga batang to, magkakakrush pa yata sa girlfriend ko. Si Harold naman ang sunod na lumapit sa amin na may dalang buko juice. Para sa akin ba yan po? Sa lubong na tanong ni Lola sa kanya. Napakamot naman ito sa ulo, sabay tingin kay Alex. Ho? Oo, hola. Sa inyo po ito. Humalak ito sa noon ni Lola. Pero duda ako na para kay Lola nga ang dala niya. Kilala ko si Harold. Alex, gusto mo ba ng buko? Nakangiting tanong nito. Umiti din si Alex. Bago pa siya sumagot ay inunahan ko na siya. Ako na lang ang kukuha para sa girlfriend ko, Harold. Salamat. Alanganing umiti ito sa akin. Okay, Enzo. Balik na ako doon. Alex? Mabuti naman at nakaintindi ito. Maiwan ko muna kayong dalawa. I'll go to the restroom. Paalam ni Lola sa amin. Timing dahil gusto kong masolo si Alex. Baby, will you stop flirting with my cousins? Sinamaan niya ako ng tingin. Ay teka, mali yata yung salitang nagamit ko. Hoy Lorenzo, kailan ako nakipag-flirt sa mga pinsan mo? Uh-oh, stop smiling at them. Huwag mo silang ngitian baby, please. Ako lang dapat ang hiningitian mo. Baka mamaya ma-inlove sa kanya ang mga pinsan ko. Anong gusto mong gawin ko? Simangutan ko sila? Parang umiti lang, flirt na agad. Tigilan mo ako, Lorenzo. Baka gusto mong sipain ko yung hinaharap mo. Agad kong tinakpan ang harap ko. Baby naman, sorry na. Ayoko lang na maagaw kanila. Nakasimangot pa rin siya. Nainis ko yata. Alexa's points of view. Inis na tiningnan ko si Lorenzo. Sabihin ba naman akong flirt? Malay ko bang sandamakmak na lalaki ang mga pinsan niya na sumalubong sa amin kanina? Sa dami nila, hindi ko na matandaan kung sino ang sino. Baby ko, sorry na. Baby mo mukha mo. Pabulong kong sagot. I was just trying to be friendly kanina, tapos aartehan niya ako. Sorry na please. Takot lang ako maagaw kanila. Marami akong pinsan na mas gwapo at hindi hamak na mas magandang lalaki kaysa sa akin. Seryoso ba siya? Pero nababasa ko sa mga mata niya na yun nga ang nararamdaman niya. Girlfriend mo na ako, di ba? Sa'yo na ako. Hindi mo kailangan ma-insecure sa mga pinsan mo. Ikaw lang ang gusto ko at mahal ko. Maybe men like him also need the assurance gaya nating mga babae na kahit gaano pa marami ang nagwagwapuhang adan, siya at siya lang ang pinaka sa mga mata ko. Namula ito sa sinabi ko, I'm sorry baby, I love you so much. Mabilis niya akong hinalikan sa labi. Hinampas ko naman siya. Mamaya makita kami ng mami niya. Jeez, get a room guys. Si Willie nakasunod ang tatlo. Mukhang nandito ang buong angka na. Sabi naman ni Anton. Nakilala mo na ang future family mo, Lex? Anya? Hindi pa tayo sigurado dyan. Lalo na't walang forever, sagot ni Cindy. Mukhang may LQ ang dalawa. Lalo na kung napapakababaero ninyong mga lalaki. Wow! Huwag mo naman kaming idamay, Cindy. Pinandilatan ni Sam si Willie na agad tumahimik. Happy birthday! Sabay-sabay na bati nila kay Laila na lumapit sa amin. Thank you mga kuya at ate. Hiramin ko po muna si ate Alex. Papakilala ko lang siya sa mga friends ko. Hindi na nito hinintay na makasagot kahit ang kapatid. Dinala niya ako sa table kung saan nakaupo ang mga kaibigan niya. Guys, this is ate Alex, girlfriend ni Kuya Enzo. Ate, mga friends ko, Sia, Aubrey, Naya and Shine. Nakipagbeso sa akin ang mga dalagita. Hello girls, bati ko sa kanila.
Layla was right, ate. You are very pretty. Gusto ko ang batang to. Honest. Oo nga. The other three agreed. Pretty din naman kayo, like me. Nakangiting sagot ko. Nakipagkwentuhan muna ako sa kanila. Feeling teen din ako. I saw Hailey in my peripheral vision. She was heading towards us. Happy birthday, Layla. Nakangiting bati nito sa dalagita. Thank you po. Sagot ni Lay sa kanya. Saka ibinalik ang atensyon sa akin. You were saying, ate? Anya? Tila baliwala dito ang presensya ni Hailey. Hailey, would you like to sit? Alok ko. No. I'm fine here, Alex. Hindi ko na siya pinilit. Lumapit sa amin si Enzo. Binigyan niya ako ng halik sa noo. Yee! Tila ng mga kaibigan ni Layla. You are so bagay, Ate Alex and Kuya Enzo. Tama ka siya. They look so good together. Kinikilig na komento ni Audrey. Hi, Enz. Nasa kinatatayuan niya pa rin pala si Hailey. Lumapit ito sa boyfriend ko. Saka akmanghalikan siya sa pisngi. Not when I'm around. Hinawakan ko sa braso si Enzo. Naagad akong nilingon. Yes, baby. Ngumisi ako. Kita ko kung paano nagdilim ang mukha ng parrot. At saka umalis. That was smooth. Sir Enzo, tinatawag na ho kayo ng lola ninyo. Isama niyo daw po si Ma'am Alex. Dumating po si na Ma'am Rochelle. Sabi ng isa sa mga kasambahay nila sungkit. Layla, you should come. For sure hahanapin ka nila tita. Baling ni Enzo sa kapatid. Excuse us guys. Humawak si Layla sa kamay ko. Si Enzo naman ay sa kabila. Hindi naman siguro ako mawawala. Kung makahawak sila, wagas. Tita Rochelle is our aunt. Kapatid siya ni Dad. I wonder kung ilan pa ang kapatid ng daddy niya. Ang dami naman yata. Masipag ang lolo at lola niya kung ganon. Samantalang kami, sa pamilya namin ay iilan lang. Si Daddy at Tita Marga, ang anak ng Lolo Alex at Lola Sandra. Tapos si Mami Tricia at Tita Colleen, kay Lola Connie at Lolo Mauro. 4 kaming magkakapatid. May 2 pinsan ako kay Tita Marga, sina Maddox at Marion. Kinasal siya months after Sian was born. Si Liam na lang ang nag-isa naming pinsan kay Tita Colleen. Wala pa kaming kalahati sa angkan niya. Ipinakilala niya ako sa Tita Rachel niya at sa asawa nito. Bunso pala sa 7 magkakapatid ang tita niya. No wonder ang dami niyang pinsan. Hindi pa siguro uso ang family planning sa panahon ng lolo niya. Saktong kumakain kami ng lunch nang dumating ang agaw eksenang hipon. Sarap niyang balatan. Budburo ng harina tapos diprito. Wala yatang nagsabi sa kanya na hindi niya bagay ang dilaw. May dala itong malaking regalo na bitbit ng tingin ko ay driver niya. I changed my mind. Bagay na niya ang dilaw. Siya ang ribbon sa dala niyang regalo. Tuwang sinalubong naman ito ng mami ni Lorenzo. Hindi kaya sila talagang mag-ina? Baby, may gusto ka pa bang kainin? Tanong ni Enzo. Pinahira niya ang gilid ng bibig ko. Gamit ang thumbs niya. Ang kalat mong kumain. Bulong niya na ikinatayo ng balahibo ko sa batok. Dame, lumayo-layo ka nga. Baka ikaw ang tinidurin ko. Ngumuso siya sa sinabi ko. Ang cute ng baby ko. Tong 2 to, kung maglambingan, hustisya sa may LQ. Si Willie na inginuso si Anton at Cindy. Mukhang may pinag-aawayan nga ang 2. Kumain ka nga. Sinabuan niya si Sam ng malaking hiwa ng patatas. Lorenzo, Pearlie is here. Samahan mo naman ang makakain. Siniko ko si Sungkit para kasi hindi na ito narinig ang mami niya. Samahan mo daw. Bulong ko. Iniwan na ni Mrs. Prada si Hipon at bumalik sa mga kausap kanina. Tinawag naman nito ang isa sa mga waiter ng catering. Pakibigyan ng plato ang bisita. Mabilis naman kumuha ng plato ang waiter at ibinigay kay Pearlie. Andun ang buffet. You could sit with us kung gusto mo. Seryoso nitong sabi sa Hipon. Thank you, Renz. Malanding sagot nito. Stop calling me Renz.
Lorenzo ang pangalan ko. Enzo naman ang palayo ko. Ang sungit naman ng baby ko. Kawawang pearly shell. Bakit ang sungit mo? Saway ko sa kanya. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawang pagpapahiya niya sa'yo. Anya, ang lakas ng loob niyang pumunta dito. Suportado kasi ng mami mo. Sasagot ko sana, hindi bali ng tapon ulo basta mayaman. Iba din. Hindi na ulit umimik si Pearly habang kumakain. Nasindak yata ni Sungkit. Napatingin ako kay Snow na naglilikot na naman. Naalala ko talaga sa kanya si Maui. Ang pamangkin ko, baby pa siya noong huling beses ko siyang nahawakan. Huling kita ko naman sa kanya ay noong 3 years old siya. Magkausap si mami at ate sa Skype bago ako umalis ng bahay. Napasinghap ako nang gumalaw ang stand na kinakapitan niya kung saan nakalagay ang flower arrangement. Mukhang hindi matibay ang pagkakatayo nito. Hinanap ko si Ate Eunice at pinapakain nito ang isa pang anak. Muli hinila ni Snow ang telang nakapalibot sa stand at sigurado akong anytime ay babagsak sa kanya ang bulaklak na nasa ibabaw nito. Patakbo ko siyang pinuntahan at agad na binuhat. Saktong bumagsak nga ang stand. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang yakap siya. Wala naman itong kaalam-alam at tila natuwa pa nang makita ang mukha ko. Nagsilapitan sa amin ang mga nakakita, pati na si Ate Eunice. Oh my God, anak! Ibinigay ko siya sa mama niya na mangiyak-ngiyak. Thank you, Alex. Anong laban ng maliit niyang katawan sa stand na yan? Baka kung anong nangyari sa kanya kung hindi mo siya agad nakuha. Lumuluhan na si Eunice. Walang anuman po. Kinabahan din po ako para kay Snow. Sa totoo lang, mabuti na lang nasa kanyang atensyon ko. Anong nangyari? Humahangos na lumapit sa amin si Kuya Sunny, ang asawa ni Ate Eunice, at daddy ni Snow. Ang sabi ko sa'yo, bantayan mo ang anak mo. Muntik na siyang maaksidente. Mabuti na lang nandyan si Alex. Napakamot sa ulo si Kuya Sunny. Sorry na mami, nagbanyo lang naman ako. Sinimangutan siya ng asawa. Nagpasalamat ulit sa akin si Ate Eunice bago pumasok ng bahay, bit-bit si Snow, pati ang isa pang anak at iniwan ng asawa. Salamat Alex. Kinamayan ako ni Kuya saka sinundan ang mag-iina. Si Wonder Woman yata tong si Ate Alex, to the rescue. Hindi lang basta maganda. Nakangiting papuri ni Layla na siyang ikinapula ko. Niyakap naman ako ni Sungkit. Mabuhay ang baby ko. Sabay taas ng isang kamay ko. Mabuhay! Sagot naman ng mga naroon. Lalo akong nahiya. Baliw na Lorenzo. Ibaba mo nga ang kamay ko kung ayaw mong patayin ko yung kuko mo sa paa. Bulong ko sa kanya. Nagpaalam muna akong magbabanyo. Nahihiya ako sa mga papuri nila. I didn't do that to be an instant heroine. Nag-aalala lang ako para kay Snow. Inayos ko na ang buhok ko nang pumasok si Perlita. Enjoy ba ang papuri? Ang galing mo ding magpapansin sa pamilya ni Lorenzo. Feeling mo gusto ko na nila? Pinili ko na lang na hindi sumagot. Inggiterang hipon. Kahit anong gawin mo, hindi ko gustuhin ni Tita Lian ang hampas lupang gaya mo. Inuubos niya talaga ang pasensya ko. Ini-stress niya ang ganda ko. At sa tingin mo, Perlita, ikaw ang gusto niya? Ay, his. Oo, bakit? Kumpara sa yung probinsyanang hampas lupa, in your face, hipon. Naman pala, kung gusto ko niya, bakit hindi mo ligawan? Jowain mo. Total gusto ka, diba? Di sila na lang. Gusto ko nga niya. Ang tanong, gusto ko ba ni Lorenzo? Kahit anong gawin mo, Perlita, ulitin ko. Ako ang mahal ni Enzo. And I don't need to please anyone na ayaw sa akin. Tatalikod na sana ako nang hilahin niya ako sa braso. Ang yabang mo talaga. Akala mo kung sino kang mabait? Maldita ka rin naman. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Hindi mo ako kilala, Perlita. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Hindi mo gugustuhin makita ang kamalditahan ko. Tinulak ko ang balikat niya. Lumabas na ako ng banyo. Bakit? Anong gagawin mo?
Aawayin mo ako? Go ahead. Tignan natin kung sino ang mapapahiya. Nagbuga ako ng hangin. Huwag mo akong hamunin. Baka magsisi ka lang. Hindi pa niya nakikita ang totoong ako at ang kamalditahang taglay ko. Ang sabihin mo, you're a villain pretending to be a damsel in distress. Anya? Oh, trust me, Perlita. I can be both. Ingat ka sa hinihingi mo. Naglakad na ako pabalik kina Enzo. Naramdaman ko na nakasunod pa rin siya. Naghanap talaga siya ng gulo. Tumigil ako sa kakumuha ng 2 baso ng juice sa nagdaang waiter. Naglakad ako ng konti palapit kay Perlita. I handed her one of the juice. Kumagat ang hipon sa pain. Hinawakan niya ang baso. Ubod-langas ko itong hinila papunta sa akin bago binitawan. Hawak niya ang empty glass dahil nasa damit ko lahat ang laman nito. Dinig kong pagsinghap ng mga bisita. Binalaan ko na siya, pero hindi siya nakinig. What the hell, Perlita? Bakit mo ginawa yon? Pinunasan na Enzo ang nabasa kong damit. What? Sinadya niyang basain ang sarili niya. Sagot nito. Nagbulong-bulungan ang mapinsan ni Enzo. Kitang-kita namin ang ginawa mo kay Ate Alex. Kaya huwag ka nang mag-deny. What is wrong with you? Si Layla na hindi natuwa sa nangyari. Let's go to my room, ate. Palitan natin yung damit mo. Walang hiya ka, Alex. Galit na galit si Perlita sa akin. Shut up! Ikaw pang may ganang magalit? Hindi ko alam kung sino sa mga pinsan ni Enzo ang nagsalita. Tiningnan ko si Perlita sa mata. I hope nakuha niya ang mensaheng nais kong iparating. No one mess with Alexa Isabel. Life isn't all positivity and sunshine, no matter how much you want it to be. We all have a little bit of mean girl in us, and in my case, I was si Maldita since birth. Sometimes, you have to speak up and fight back. May naapi kasi, may nagpapaapi. May nabubuli kasi, may nagpapabuli. If you feel that something not right is happening, there is always the best time to speak up for what you think is right and stand up for yourself. Hindi naman siguro masalamang lumaban at ilugar ang mga taong gaya ni Perlita. Hindi naman pwedeng hayaan na lang sila, parati at manahimik. By staying silent, you are approving of situation at baka masanay silang kakayanin ka na lang. Naging maayos naman ang pakikitungo ng angkan ni Enzo sa akin, lalo na ang lola niya. She reminds me of my Lola Connie and Lola Sandra. Mrs. Prada is giving me gold treatment at wala na akong magagawa kung ayaw niya sa akin. Ayaw ko din naman sa kanya. Ay, poor. Nagpaalam na kami sa kanila. Ihatid pa kasi ako ni Sungkit. Kahit sabi ko na ayos lang kahit magkukommute na lang ako. Lorenzo, baka hindi ka na naman umuwi. Si Anso ang kausap niya pero sa akin siya nakatingin. Ihatid ko lang po si Alex, ma. I'll be back. Sabi ko naman kasi sa kanya, ayos lang. Na wag na. Gusto mo ako na lang maghatid sa kanya, Enzo? Napatingin ako sa pinsan niya na si Harry. Henry, nakalimutan ko ang pangalan. I can take care of my own girlfriend. Harold, ako maghatid sa Alex ko. Tila may butterflies na nagliparan sa tummy ko sa mga sinabi ni Sungkit. Iba din ang kilig na hatid ng Alex ko. Lalo na't nasa harapan pa kami ng ina niyang maganda. Sana. Kaso dragona naman. Okay, chill bro. Sagot ng Harold sa katumalikod. Nauna na ako sa labas dahil tinawag pa siya ng isang tito niya. Sumulpot na naman si Harold sa harap ko nang malapit na ako sa gate. Alex, gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo sa pamangkin ko. Pamangkin niya si Snow. Ate Eunice is my sister. Dugtong niya. Walang anuman. Ginawa ko lang kung anong dapat. Napasinghap ako nang may humapit sa bewang ko. Let's go, baby. Ang sungkit ko pala. Sige, aalis na kami. Paalam ko sa pinsan niya na dinaanan niya lang ng mata. Napansin ko na nakabusangot ito habang nagdadrive. Bakit ganyan ang mukha mo? Sabi ko naman kasi sa'yo, ayos lang.
Kahit hindi mo ako ihatid. Tapos bibiyahe pa siya pabalik. Anong sinabi sa'yo ni Harold kanina? Anya? Nagpasalamat siya sa pagliligtas ko kay Snow. Pamangkin niya pala yung bata. Nakita ko na humigpit ang hawak niya sa manibela. Problema nitong sungkit na to. He likes you. Ako daw? Kilala ko si Harold. Sa mga tingin niya pa lang, sa iyo kanina. Alam ko na. Seryoso ba siya? Hindi naman siguro. Sa kapinsan mo siya. At alam niyang girlfriend mo ako. As if naman magkakagusto ako sa pinsan niya. May itsura si Harold pero mas gwapo naman ang sungkit ko. Itinabi niya ang kotse saka itinigil. Hinawakan niya ang kamay ko. Basta baby, iwasan mo siya please. Ayokong maagaw ka niya sa akin. Playboy si Harold. Gusto niya na nakikipagkompetensya lalo na sa akin. Palagi kasi kaming pinagkukumpara. Nagsiselos ba siya sa pinsan niya? As if naman magpapaagaw ako. Pero para sa ikatatahimik ng baby ko, iiwasan ko siya kung sakali mang magtangka siyang lumapit ulit sa akin. Napangiti siya sa sinabi ko. Gusto ko yan. Gusto ko kapag tinatawag mo akong baby mo. Nag-init ang pisngi ko nang ma-realize ang sinabi ko. Nakakahawa kasi ang pagiging malambing ng sungkit ko. I love you. Ito na naman po siya. Napatingin ako sa labi niyang mapupula. Ano pa kaya ang hinihintay niya? Bakit hindi niya pa ako halikan? Babagal-bagal? Landi Isabel, sawi ng utak ko. Napakagatlabi ako nang unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin. Automatic na napapikit ako. Para feel na feel, diba? Pero may ilang segundo na ang lumipas. Walang lumalapat sa nag-aantay kong labi. Minulat kong isa kong mata. Nakangising mukha niya ang nakita ko. Pinaglalaroan ako ng sungkit. Paasa? I reached for his nape and pulled him for a kiss. Ginalingan ko ang paghalik sa kanya with all the knowledge I learned from him and from the scenes on TV and movies that I have watched. He's now kissing me. I parted my lips and let him deepen the kiss for a while. Then, I pulled back. He chased my lips pero hinarang ko ang kamay ko sa mukha niya. Tara na, sabi ko. He groaned. Baby naman, let me kiss you more. Tinakpan ko ng isang kamay ko ang bibig ko. Nalaki ang mga mata ko nang ilapit niyang mukha niya sabay halik sa likod ng palad na nakatakip sa bibig ko. Ang dami niyang paandar. Iuwi mo na ako. Baka gabihin ka. Saway ko sa kanya. Hindi ko gusto ang pagtaas ng temperatura sa loob ng sasakyan. Baka maisuko ko ang bataan na pag-aari ko. Mahirap na. Kung wag na lang kaya akong umuwi, baby. Nakarating na kami at nagdidebate pa dahil sa kaartihan niya. Nakasandal ito sa kotse niya. Ang gwapo. Mamili ka. Aalis ka ba? O aalis ka na? Magkikita naman tayo bukas, Lorenzo. Tigilan mo yung arte mo. Alis na. Bago pa magbagong isip ko at mapikot kita para lalong magwalang ina mong mata pobre. Hindi kaya ako pobre. Kanina lang ang sweet mo sa akin, baby. Pinapaalis mo na ako ngayon? Nakalabi niya sabi. Dinadaan na naman niya ako sa mukha niyang pa-cute. Umuwi ka na kasi. Magagalit ang mami mo. Huwag na natin siyang bigyan ng dahilan. Napulaan pa ako. Alam mo namang gustong-gusto niya ako. Gusto niya ako maglaho. Hinalikan ko siya. Ingat, baby. Text me when you're home. Itinulak ko na siya papasok ng kotse niya. Pero hinila niya ako. Saka siniil ng halik bago sumakay ng kotse niya at saka umalis. Good afternoon po, ma'am. Nakangising bati ni Manong Guard. Magandang move ni kuya. Nakapanood ng libreng tukaan. Ngumiti lang ako sa kanya. Pasalamat nga siya, ngumiti pa ako. Siya nga dati dead ma lang. I took a shower pagdating ko sa unit ko. Tapos ay nagpalit ng komportabling damit saka nahiga sa kama ko.
Chinay ko kung may update na yung story na binabasa ko sa Wati. Last week pa yung huling update ni author. Hustisya sa pagkabitin. Pero sino ba ako para magreklamo? Hindi ko naman siya pinapasweldo para obligahin na magsulat araw-araw. May sariling buhay din yung tao. Sadyang may mga kapwa-readers lang talaga na kung makapag-utos na mag-update si author, wagas. Hindi ko na malaya na kaidlip ako para lang bulubugin ang tunog ng doorbell. Imposible namang bumalik si Sungkit. Sinuot ko ang robe na binili ng boyfriend ko. The mere purpose na binili niya ito ay para suotin ko bago magbukas ng pinto. I took a peek on the peephole gaya ng bili niya. I opened the door to a CBL guy. Magandang hapon po ma'am, anya. Anong maganda sa hapon? Lalo na kung inistorbo mo pagtulog ko. Magbiro ka daw sa lasing, huwag lang sa katutulog lang at magising. Kayo po ma'am ang mas maganda pa kaysa sa hapon. Good answer. Iniabot niya sa akin ang package. Pinirmahan ko naman ang papel na hawak niya. Salamat po ma'am ganda. Pasensya na po ulit sa gabala. Salamat din. Ingat ka kuya. Mabuti na lang alam niyang mas maganda pa ako sa hapon. Binuksan ko ang manipis na laman ng package at pumili ako ng makita ang laman nito. It was my diploma. Maluha-luha kong binasa ang laman nito. Nakagraduate na din si Alexa Isabel, pasaway sa wakas. Congratulations self. Bati ko sa sarili ko. I was about to get my phone and tell Enzo, pero naisip ko na baka gustuhin niyang makita ang diploma ko at malaman niyang nagsinungaling ako tungkol sa tunay kong pangalan. Sasabihin ko na lang sa kanya, nag-graduate na ako bukas. May pagmamalaki na ako kina mami at daddy. Siguro naman, kahit mag-uwi ako ng apo nila, ayos lang. Kasi nakatapos na ako. Charot! Kinabukasan ay sinundo ako ni Enzo pagkatapos kong mag-breakfast. Isa pang achievement ko ay marunong na ako magluto ng pagkain ko. Hindi na ako magugutom kahit mag-close lahat ng restaurant. Ang dami ko nang na-achieve. So far, may bonus pang gwapong boyfriend. Mukhang masaya ang baby ko. Anong meron? Napansin niya pala na maganda ang mood ko. Nag-email ang school ko. Graduate na daw ako. Nakangiti kong balita sa kanya. Wow! Congratulations baby! We should celebrate. Gusto mong lumabas tayo mamaya? Pinisil niya ang kamay ko. Salamat. Kahit hindi na baby, ayos lang. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa pisngi. I insist. Dapat mag-celebrate tayo. Yayain natin sila Sam. Isama na rin natin si Michelle. Hindi na ako tumanggi. Hawak kamay kaming pumasok sa building nila. Binabawi ko ang kamay ko pero ayaw niyang bitawan. Hanggang pagpasok sa elevator ay hawak niya pa rin ito. HHWW sa umaga. Tukso ni Mitch nang makapasok si Enzo sa loob ng opisina niya. Ewan ko doon. Oo nga pala Mitch. Lalabas tayo mamaya. Sama ka sa amin? Nagliwanag ang mukha niya. Ay, anong meron? Mansarin niyo? Sabi niya, hindi, baliw ka. Tapos ko na kasi yung online course na kinuha ko. And I emailed the papers for my former school. At yun, graduate na daw ako. And so want us to celebrate. Pumalakpak si Mitch. Alex Mendoza, magna cum laude. Congratulations! Natawa ako sa paandar ni Mitch. Inabutan niya ako ng nirolyo niyang papel na kunwari ay diploma. Sira ka talaga. Maka magna cum laude ka naman. Hindi kaya ng utak ko yon. Si Ate Chloe at si Ian ang sumunod sa yapak ni Mami pagdating sa galing sa academics. Pero laging sinabi ni Mami sa amin na hindi batayan ng mga honors at awards para magtagumpay sa buhay. Sipag, tiwala sa sarili, pagmamahal sa pamilya, at pananampalataya sa Diyos ang lagi niyang bilin na isa puso naming magkakapatid. Nagsimula na kaming magtrabaho ni Mitch. Abala ako sa pagpa-file nang may magpa-deliver ng mga bulaklak para sa akin.
Para sa akin? Tanong ko kay Mitch. Ay hindi Lex, para sa akin talaga yan. Ako si Alex at hindi ikaw. Inirapan ko si Mitch. Kanino naman kaya galing ang mga magagandang bulaklak na ito? Nagtatakang tanong ko. Uso magbasa ng card. Ayan oh, may kasamang card. Oo nga naman. Baby, congratulations. I'm so proud of you. I love you so much. Love, baby mo, Enzo. Hindi ko napigilang mapangiti. Galing pala sa boyfriend ko. Kilig overload. Hinablot ni Mitch ang card mula sa akin. Kaya naman pala kinikilig ang iba dyan. Di ikaw nang may sweet na boyfriend? Wala pa rin forever. Bitter talaga itong si Mitchell kahit kailan. Pumasok ako sa office, bit-bit ang bulaklak. So, may pabulaklak si Mayor. Lumapit ako sa kanya, sabay halik sa pisngi niya. Thank you, baby. He's the sweetest boy ever. Ano pa bang mahihiling ko sa world bukod sa bumait ang mami niya sa akin? Ganito pala ang feeling ng may boyfriend. Di sana nag-boyfriend na ako kahit nung elementary ko pa lang. Anything that will make you happy. I love you so much, Alex. Hinila niya ako. Paupo sa lap niya. Pansin ko pa na ang hila niya sa akin lately. He put the flowers on his table. Tapos ay bumaba ang mukha niya para halikan ako. Napangiti ako sa pagitan ng halik namin. I love kissing him. Para siyang lollipop na ang sarap papakin. I put my arms around his nape at niyakap siya ng mahigpit. Pagtapos ng matamis na halik. I love you too, Lorenzo Liveste. Bulong ko sa tenga niya. Tumayo siya kasama ako. Tapos ay inikot-ikot niya ako. Nakangat ang parehong pa ako. Hawak niya ako sa bewang. Tumigil din ito. Malamang ay nahilo. Pinagdikit niya ang noo namin. Nang maibaba ako, nasa batok pa rin niya ang mga kamay ko. Magpakasal na kaya tayo? Titig na titig siya sa mga mata ko. I never been this happy, Alex. Sa'yo lang. Payag ka bang magpakasal sa akin, baby? Nalulunod ako sa emosyong nakikita ko sa mga mata niya. Kasal? Pareho kaming napatingin sa gulat na boses. Si Hailey ang pangas na gumambala sa moment namin ng sungkit ko. Ay hindi, sakal. Masasakal ko siya sa pang-istorbo sa amin. Hailey? Si Enzo na wala yatang balak pakawalan ang bewang ko. Ibinaba ko na lang ang kamay ko sa dibdib niya. Alam ba ng mami mo na balak mo nang magpakasal? Tanong nitong muli. Pakiba ng babaeng ito. Itinulak ko ang dibdib ni Enzo, pero ayaw niya pa rin akong bitawan. Hindi ko kailangan magpaalam kay mami kung gusto kong pakasalan si Alex Hailey. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Tiningnan ako ng parrot ng masama. Alam mo hindi siya gusto ng mami mo. I already know that and the feeling is mutual. Hindi ko na napigilang sumagot. At sino ang gusto ng mami niya? Ikaw? Taas noo niya akong tiningnan. Oo, Alex. Hindi pa ba nasasabi ni Enzo sa'yo ang tungkol sa nakatakda naming engagement? Maang na napatingin ako kay Enzo. Hindi talaga ako na-inform. Kaya naman pala ang lakas ng loob ng parrot. Anong ibig niyong sabihin, Lorenzo? May paalok-alok pa siya ng kasal kanina, tapos nakatakda pala siyang ma-engage sa iba? Napag-usapan ng mami niya at ng mga magulang ko na ipakasal kami para sa merger ng kumpanya namin at ng Livesti Malls. Sinamaan ko ng tingin si Hailey. Paki ko sa kumpanya nila. Kanina ko pa napapansin na ang daldal niya. Parrot talaga. Shut up, Hailey. Bigay ka ba? Narinig mo naman siguro kagabi na hindi ako papayag sa gusto ni mami. Kung may papakasalan man ako, si Alex yun. Dahil siya ang mahal ko. Now, get the hell out of here bago kita ipakaladkad palabas. Namumula si Enzo sa galit. Tila natakot naman ang parrot. Nag-walk out ito. Buti na sa'yo. Kailan mo balak sabihin sa akin ang lahat ng nalaman ko ngayon? He's bound to marry someone else at hindi ako yon. No way, hindi ako papayag. I'm sorry, baby.
Naghahanap lang ako ng tiyempo. Ayokong sirain ang masayang araw mo. Gusto ko sanang sabihin sa'yo kanina bago tayo pumasok pero nakikita ko ang mga ngiti mo at hindi ko gustong sirain yon. You have nothing to worry about. Hindi ako papayag sa gusto nila mami. Niyakap niya ako. Kahit anong tapang ko, hindi ko kayang isipin na ikakasal siya sa iba. Napaiyak ako sa ideyang may ibang babaeng hahalik at yayakap sa kanya. Pinag-aaralan ko palang tanggapin na ayaw sa akin ng mami niya. Tapos eto na naman ang panibagong balita. Shh! Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako mapipilit na magpakasal sa iba. Ikaw ang mahal ko, Alex. Mahal na mahal. Sino ang hindi mag-aalala? Lalo na kung involved ang dragonon niyang ina. Nalulugi ba ang kumpanya ninyo? Bakit kailangan ng merger? Pera ba ang kailangan nila? Hindi ako magdadalawang isip na umuwi at makiusap kay Dad para sa kanya. Hindi, Alex. Ang kumpanya nila Hailey ang nanganganib na mabankrupt. Hindi ako ang kumpanya namin. Gumagawa lang talaga ng paraan ng mami niya para mapaghiwalay kami. Tula lang bumalik ako sa table ko. Sabi ni Enzo, wala akong dapat ikabahala. Pero hindi ko maiwasan. Alex, nagulat ako nang binato ako ng nilukot na papel ni Mitch. Ha? Kanina pa ako nagsasalita dito. May naghahanap sa iyo sa lobby. Itinawag ng reception. Anya? Sino daw? Tila nawalan ako ng gana sa lahat dahil sa mga nalaman ko. Walang sinabi. Ayos ka lang ba? Tumango na lang ako. Pakisabi sa boss mo, bumaba lang ako saglit. I headed the elevator and went down. Tinanong ko sa reception kung nasan ang naghanap sa akin. Wala naman akong matandaang nagkautang ako para may maghanap sa akin. Alex, hi! Good morning. Kunot noong tiningnan ko si Harold. Anong ginagawa niya dito? May dala pa siyang bulaklak. Mr. Leviste, what brought you here? Hindi kami close para magtawagan sa first name. At isa pa, nangako ako sa boyfriend ko na iiwasan ko siya. I came to visit you. Hindi kasi sapat para sa akin na pasalamatan ka lang sa ginawa mo para sa pamangkin ko. Call me Harold. Masyado ka namang formal. He handed me the flowers na hindi ko tinanggap. I'm sorry pero hindi ko matatanggap yan. Tama na sa akin ang thank you, Mr. Leviste. Kita ko ang pag-igting ng panga niya. Nakapagpasalamat ka na kahapon. Sapat na yon. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Tumalikod na ako pero pinigilan niya ako sa braso. Ang suplada mo naman. Sinadya pa kita dito para ibigay sa iyo ang mga ito. Aayawan mo lang? Bakit kaya hindi siya at si Hailey ang ipagkasundo para sumasaya ang mga buhay nila? Binawi ko ang braso ko. Pero ayaw niyang bitawan. Let go of her. Maotoridad na utos ni Enzo mula sa kung saan. What are you doing here, Harold? Pinapormahan mo ang girlfriend ko? Naloloko ka na ba? Agad kong hinarangan si Enzo para hindi sila magpang-abot. Ano ngayon sa'yo? Hindi ba ikakasal ka na sa iba? Pabayaan mo na si Alex sa akin. Mas masarap akong magmahal. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtitig ni Harold sa akin. Itinabi ako ni Enzo. Sa kasinugod ng suntok ang pinsan niya. Bumalandra ito sa sahig. Malakas palang sumuntok ang sungkit ko. Guard! Guard! Tulong! Mutunganga lang ang mga gwardya sa unahan. Nagsilapitan naman ang mga ito. Sa lakas ba naman ang sigaw ko? Hinawakan ng mga ito si Harold. Sa susunod na bastusin mo si Alex, hindi lang yan ang aabutin mo. Layan mo ang girlfriend ko. Lumapit ako kay Enzo. Saka niyakap siya. Mabuti na lang hindi siya nasaktan. Ilabas niyo na yan. At siguraduhin niyong hindi na yan makakapasok pa kung ayaw niyong mawala ng trabaho. Utos niya sa mga gwardya. Hindi pa tayo tapos, Enzo. Pasasaan ba't mapapasa akin din si Alex? Wish niya lang. Pasalamat siya suntok lang ang inabot niya. Baka mabalian siya pag akong kinalaban niya. Alam mo na kung bakit ko sinabing iwasan mo siya?
Tiningal ako si Sungkit. Yakap pa rin niya ako sa may dibdib niya. PDA galore na ito. May ilang empleyado niyang nakatingin sa amin. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Masungit na sita niya sa mga ito. Tinignan ko ang kamay niyang pinanuntok kay Harold. Namumula ito. Lagyan natin ng yelo itong kamay mo. Lakas mo palang sumuntok, baby. Akalain mo, may pagka-action star ka pala. Biro ko sa kanya. Willing ako makipagsuntukan basta para sa'yo, baby ko. Ibinaon ko na lang ang mukha ko sa may kilikili niya para itago ang nag-iinit kong pisngi. Buti na lang, mabango doon. May nanalo na naman. Ginalingan ng sungkit ko. Kilignes, nag-uumapaw. Lorenzo's Points of View. Excited na ako para sa birthday ni Alex bukas. Kung hindi pa pinaalala sa akin ni Michelle, ay hindi ko na malalaman na birthday pala ng babaeng mahal ko. Mabuti na lang na itanong niya kung anong plano namin nang hindi naririnig ng baby ko. My secretary saved my ass. Gusto kong batukan ang sarili ko. I forgot my girlfriend's birthday. I asked her yesterday kung anong gusto niyang gawin dahil birthday niya. Pero pagkatapos niyang malaman na aalis ako, the day after ay ayaw niya nitong lumabas. She just want to spend time with me. At sino ako para tumanggi? Lorenzo, hindi magandang aura ni Mami. Ano itong naririnig ko na balak mo raw pakasalan yung girlfriend mo? Baka nakakalimutan mo. Si Hailey lang ang pwede mong pakasalan at siya lang ang tatanggapin ko sa pamilyang ito. Bakit ba pinipilit niya sa akin ang babaeng yon? Alam niyo kayo lang ang may idea na pakakasalan kong babaeng yun, ma'am. Si Alex ang girlfriend ko. At kung magpapakasal man ako, sa kanya lang. Dahil siya ang babaeng mahal ko. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako mapipilit na magpakasal sa iba. Nalasan na talaga ng babaeng yun ang utak mo, Lorenzo. She only wants your money. At pasasaan ba't lalabas din ang tunay na kulay ng babaeng yon? Sa kanya ako tinalikuran. Minasahe ko ang batok ko. Mom is giving me a hard time these past few days. Lantaran niyang sinasabi na ayaw niya kay Alex. At palagi niyang sinasabi na pera lang ang habol sa akin ng baby ko. Then, she suddenly announced na may engage ako kay Hailey. Hindi ko na maintindihan si Mami. Kumuha ako ng alak at baso, saka lumabas sa may swimming pool. Why can't you be happy for me? I'm sorry, Anso, anak. It was my dad. Hayaan mo't kakausapin ko ulit ang mami mo. Bakit gano'n si mami, dad? Bakit hindi niya maintindihan na mahal ko si Alex? Nagmamahalan kami. Muli akong nagsali ng alak sa basong hawak ko. Hindi ko rin alam, anak. Dapat ay naintindihan ka niya. Dahil minahal ko din siya sa kabila ng agwat namin sa buhay. Naikwento na sa akin ni dad kung paano sila nagkakilala ni mami. Naging judge si dad sa isang beauty contest. Kung saan kasali si ma'am, sa tulong ni dad ay nakasali ito sa national pageant kung saan siya nanalo. At kalaunan ay niligawan siya ni daddy. Bago pa man sila ikasal, ay nabuo ako. Nagpakasal sila pagkapanganak sa akin. Dakilang playboy daw ang daddy ko. Pero nagbago siya nang makilala si mami. Hindi namin nakilala ang pamilya ni mami. Ang sabi daw ni dad, umuwi ang mga ito ng probinsya at wala na silang balita. Hindi nalalayo ang kwento namin ni Alex sa kanila, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya sa girlfriend ko. Mahal ko si Alex, dad. Mabuti na lang mabait ang daddy ko. Maging siya ay tutol sa engagement namin ni Hailey. Alam ko, anak, huwag ka nang masyadong mag-alala. Ako nang bahala sa mami mo. Gusto ng lolo at lola mo si Alex. Lalo na ang mama. Kahit ako, ay maganang loob sa nobya mo. Kahit pa paano ay napayapa ang loob ko sa naging pag-uusap namin ni dad. Alexa's Point of View. Today is my 23rd birthday. I mean, namin ni Ian. Pero hindi naman halataan na nadagdagan na naman ang edad ko. Ganun talaga siguro pag maganda. Mas gumaganda lang. Excited ako na i-celebrate ang araw na ito kasama si Enzo. Happy birthday, baby!
Bati ng sungkit ko. Dumating ito na may dalang bulaklak, cake, at maraming pagkain. Gusto niya kumain kami sa labas pero tumanggi ako. Kaya dinala na lang niya ang pagkain sa akin. My sweet sungkit. I'd like to spend time with him. Lalo na't paalis ito the next day, papuntang Singapore. May bago silang investors na nililigawan na nakabase doon. 2 weeks din siyang mawawala. So instead of going out, nandito kami sa unit ko. I don't mind not having party whatsoever. Sapat na sa akin na kasama ko siya. Lumaki naman kami ni Ian na may party every birthday. Kaya ayos lang sa akin ang simpleng celebration with my one and only sungkit. Ang bilis lumipas ng panahon. 3 buwan mula ngayon ay 1 taon na kaming magkasintahan. 2 taon na rin akong wala sa amin. Balak ko nang sabihin sa kanya ang totoo kapag dumating ang araw na yon. He deserves to know who I really am. Naisip ko rin na baka sakaling matanggap na ng mami niya ang relasyon namin. Kung pera ang gusto niya, hindi ko lang siya sisilawin ng pera. Lulunurin ko na rin. Evil Green. Thank you for all of this, baby. Naglalambing na yumakap ako sa kanya. Namimiss na kita agad. This is not me. Kailan ka pa naging clingy, Isabel? Tanong ng utak ko. I learned what it was like to really care about someone when I fall in love with. He hugged me too. Siyempre ako din, baby ko. Kaya nga kung bola ka, hindi kita ma-shoot. Kasi nga, palagi kitang mamimiss. Yon. Segue ng sungkit ko. Kahit gasgas na yung banat na yon, kinabog pa din ang puso ko. He can make me laugh so easily. Moments like this makes me fall in love with him all over again. And it amazes me, love is so unbelievably incredible. Sinindihan niya ang kandila sa cake na dala niya. Make a wish. Anya. Ang hiling ko lang naman ay maging maayos ang relasyon namin. Na sana mamatay na lahat ng kontrabida. Unahin na natin ang mami niya. Charot. Wish ko na maging healthy ang pamilya ko. At sana hindi ako tuluyang itakwil ni Daddy sa katigasan ng ulo ko. Pero wala namang malambot na ulo, di ba? Sana pagbalik ko sa amin ay maging maayos na ang lahat. Excited na akong ipakilala sa kanila ang gwapo kong boyfriend. Kikiligin ang mami ko for sure. Si Dad? Baka kiligin din. Pero sa galit. Nay. Huwag kang mababae sa Singapore. Balita ko hindi madalas maligo ang mga babae doon. Kaya ingat ka. Banta ko sa kanya. Tumawa ito. Never. Ikaw lang mahal ko. He said while hugging me tightly. Balak yata akong tirisin. But I love being held by him like this. Aw sus! Tiningal ako siya sabay sundot ng ilong niya. Siguraduhin mo lang, Lorenzo, kung ayaw mo maging complicated ang status ng love life mo. Binaon niya ang mukha niya sa may leeg ko. Buti na lang inborn ang bango ko. Mahal na mahal ko ang sungkit na to. You smell good, baby. Damn good. I know, right? Tell me, baby. Ilan ang naging boyfriend mo bago ako? Umayos ito ng upo at pinaglaruan ang kamay ko. Di ba nga wala? Ikaw pa lang naging boyfriend ko. Swerte mo, di ba? Napangisi siya. Kahit manliligaw? Anya, manliligaw meron. Pero kasi ayaw ng tatay ko na magbo-boyfriend ako habang nag-aaral. Strict si Dad, while Mom, reasonable naman. Naisip ko si Payatot. Pero naging fake girlfriend ako ni Ryan dati. Pinsan siya nang naging boyfriend ng ate ko. Ang walang hiyang Payatot. Tell me about it. Bakit ka naging fake girlfriend niya? Meaning, siya ang first boyfriend mo at hindi ako. Nakanguso niyang sabi. Binalikan ko ang pangba-blackmail sa akin ng Payatot na si Ryan Christopher Ventura. Flashback. Psst! Amasawa na. May asungot na pumukaw sa malalim na pag-iisip niya. Kahit di niya lingunin, ay alam niya kung sino ito. Anong masamang hangin ang nagdala siya dito? Nasa ilalim kasi siya ng puno malapit sa cafeteria ng school nila spending her vacant time bago ang sunod na subject.
Lumayo nga siya sa mga kaibigan para magkaroon ng katahimikan. Sumulpot naman ang payatot na si Ryan. Yang pagka-Amazona mo, inborn ba? Anya, kung maasar ka lang, pwede ba? Lumayas ka na lang. Leave me alone. Pero naupo pa ito sa tabi niya. Umusog siya, hindi ba nito alam? Ang personal space? Alam mo ba kung nasaan ang ate mo? At Kuya Saide? Biglang tanong nito. Nag-aalala na si Mami sa kanya. Mami din ang tawag nito sa mami ni Kuya Saide. Naikwento sa akin ni ate kung bakit. Malay ko. Saka isa pa, kung alam ko, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Makikichismis lang pala ang sadya niya. Ang sungit mo, Amazona. Araw-araw ba meron ka? Saka ito tumawa. Che, buwisit siya. Pero tinawanan lang siya nito. Nagiging singkit ang mga mata nito kapag tumatawa. He is a perfect fit too. And red lips, payat lang talaga ito. Burahin mo na yung video. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Anong video? Yung kalokohan niyo ng mga kaibigan mo? At bakit ko naman buburahin yon? Nagkataon na nakita ko ang kalokohan nila ng barkada niya sa sasakyan ni Prop. Terror kasi ito. Buburahin mo ba o sasabihin ko sa daddy mo na may alam ka sa pagtatanan ni Kuya Saide at ng ate mo? Namilog biglang mata niya sa sinabi ni Ryan. What? Paniguradong malilintikan siya sa daddy niya. Baka kunin na naman lahat ng gadgets niya or worst, bawasan ang allowance niya. Mabuti kung yun lang. Ano? Choose wisely, Alexa Isabel. Bina-blackmail siya nito. Oo na. Buburahin ko na. Hindi imposibleng magkita sila ng dad niya, lalo na at pinupuntahan nito ang bahay nila para makibalita about kay Z. Good girl. Marunong ka naman palang sumunod. Amazona and there's more. Hindi makapaniwalang napatingin siya dito. You'll be my girlfriend for a month. Napatayo siya mula sa pagkakaupo. Girlfriend? No way. Abot-abot ang kaba niya sa sinabi ni Ryan. Yes, you will. Kung ayaw mong malaman ng daddy mo ang kalokohan mo. Sa dami ng babaeng naghahabol sa'yo, dito sa campus bakit ako? Varsity player ito ng basketball at kilala ito ng lahat. May bet kami ng teammates ko na magiging girlfriend kita at pumayag ako. Sabi nila, imposible na mapasagot kita. And I want to win. It's a big amount of money. Don't worry, ililibre kita pag nakuha ko yung pera. Just pretend na girlfriend kita. Lalong nag-init ang ulo ko. Ha? Walang hiya ka. Ako talagang pagpupustahan ninyo? Sorry, Princess of the Amazon, but you need to lay down your armor kung ayaw mong malintikan sa daddy mo. You see, Princess, totoo ang kasabihang, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Napasimangot ako. Ang tinutukoy niya ba ang pang-blackmail ko sa kanya last time? No. Bawal pa akong magka-boyfriend. Magagalit si dad. Totoo naman. Huwag ka nang magpalusot. May practice kami mamaya sa gym. Kailangan nandun ka. And do your girlfriend duties. Mabilis itong nakalapit sa kanya at hinalikan siya sa noo. See you later, princess. Tulalang iniwan siya nito pagkatapos. Malayo-layo na ito nang makabawi siya. Walang hiya kang payatot ka. Pero nag-flying kiss lang ang loko. Ganon kabilis ang karma niya sa pambablackmail dito last time. She stamped her feet out of frustration. Naging girlfriend nga siya nito for a month. Kahit suplado si Ryan, maalaga naman ito habang nagkukunwari silang magkasintahan. Kahit labag sa loob niyang aminin, naging crush niya ito. And a flashback. Pinili ko lang ang mga ikinwento ko kay Enzo at nakanguso ito the whole time. You seems to be fond of him, he said. Huh? What are you talking about? You have a crush on him. That Ryan. Nakangiti ka habang nagkukwento. Lalo itong napasimangot. Teenage crush. Matagal na yon. Siloso mo? Pero gustong gusto kong nakikita siyang nagsiselos. Ako lang dapat ang crush mo.
Hindi ko mapigilang mapangisi. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala na ganito siya ka-childish. I find it cute though. Ikaw lang naman talaga. Ikaw ang super, mega one, and only crush is last boyfriend ko. Kinabig ko siya sa batok at buong pagmamahal na hinalikan na agad naman niyang tinugon. I parted my lips and welcomed his hot kisses. How can his lips taste so damn sweet and undeniably good? I couldn't get enough of him. I moaned. Nararamdaman kong nagiinit ang aking katawan. My mind is giving me red alarm. Minsan talaga wrong timing ang paggana ng utak ko. Pareho kaming bumitiw para huminga. Baby, we need to stop this now. Tila hirap na sambit niya. But why? Protesta ko. Gusto kong batukan ang sarili ko dahil nagawa ko pa talaga magtanong. How can this be wrong when it feels totally right? I want more of him. More. Hindi ba ako magaling humalik? Pinakatitigan niya ang mukha ko at muling tinawid ang distansya namin. He kissed me gently. Halik na puno ng pag-iingat at pagsuyo. I want to do this with you on our wedding night. I respect you, baby. Gusto kong sumigaw ng don't respect me. Gosh, what is happening to me? Let's not get there then. Sagot ko sabay tago ng mukha ko sa leeg niya. Nakaramdam din naman ng hiya. What's with me? But I'm allowed to kiss you, right? He said sabay taas ng mukha ko. Marahan akong tumango. Gusto din. Gustong gusto, rather. Bumababa ang mukha niya at muling inangkin ang labi ko. Mapagparayang ibinuka ko ang aking labi at tinanggap ang mainit niyang halik. I felt his hands roaming inside my shirt. Mainit ang palad niya na humahaplo sa tummy ko. Buti na lang wala akong kiliti doon. Napasingap ako nang umabot ang kamay niya sa gilid ng dibdib ko at ang halik niya ngayon ay nasa may punong tenga ko na. Gusto mo yan, di ba? Anong utak ko? Muli niyang inangkin ang labi ko. Ang init-init na ng pakiramdam ko. Ang alam ko, nakabukas naman ang AC. Nang tumunog ang doorbell, just in time, hinihingal na lumayo kami ng bahagya sa isa't isa. Naginit ang pisngi ko nang ma-realize na halos nakaupo na ako sa lap niya. Iba din ang hatak ng kalandian. Sila Sam na yata yan, baby. Nahihiyang tumayo ako at inayos ang sarili ko. He invited them. Buti na lang. Maya-maya tumunog na naman ang doorbell. Nainip na ang tao sa labas. I love you. Mabilis niyang dinampian ng halik ang labi ko bago tinungo ang pinto. May pahabol pa ang sungkit. Baka pwede namang to be continued na lang mamaya. Nagpunta naman ako ng kitchen para ayusin ang pagkaing dala niya. Inuna kasi ang landi, pero lihim akong mapangiti nang maalala ang nangyari kanina. Bakit ang tagal niyong magbukas ng pinto? Siguro gumagawa kayo ng milagro ni Alex, no? Dinig kong sabi ng walang hiyang si Wilfredo, ang daldal. Happy birthday, Alex! Tili ni Sam at Cindy na agad kong nilapitan at niyakap. Salamat, girls! Kunot nung tiningnan ng dalawa ang labi ko. Oo, naramdaman ko din kasi ang pangangapal nito. Huwag naman sana nilang mahalata. Your lips is a bit red and... Kinakabahan ako sa idudugtong ni Sam. Never mind. Tulungan ka na namin. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi niya itinuloy ang kung anumang sasabihin. Happy birthday, Alex. Bati ni Antonio. Ganon din ni Wilfredo. Tropang vintage. Ang daming foods. Tuwang pumapalakpak si Cindy. Muli namang tumunog ang doorbell. Ako nang nagbukas. Happy birthday, Alex. Niyakap ako ni Mitch. Kasama nito ang boyfriend na si Leo. Nabinati din ako. Bati na sila? Salamat. Pasok kayo. Hinila ko si Mitch sa kabinulungan. Tapos ng LQ. Nahihiyang tumango naman ang loka. Si Enzo na ang nagpakilala sa kanila sa mga kaibigan. Masaya naming pinagsaluhan ang dalang pagkain ng sungkit ko
Kaya naman pala napadami. Ini-invite nito ang mga kaibigan namin. Pagkatapos namin kumain, ay nagkayayaan silang bumili ng alak. Dahil ayoko namang lumabas at pumunta sa bar ni Willie, sinaway ko sila na huwag damihan. May flight pa si Enzo bukas. Nag-video okay din kami. Mr. L, kantahan niyo naman si Alex. Pinalikahin ko ng mata si Michelle. Oo nga naman, Enzo. Birthday naman ng girlfriend mo. Nakangising segunda ni Sam. Alam niya namang hindi ako kumakanta. Tanggi niya. Sige na bro. Kahit patulan na lang. Go! Inihagis sa kanya ni Willie ang microphone. Nagpalakpakan ng mga ito nang may pinindot si Enzo sa remote. OMG! Kakanta nga siya. Don't smell at me like that. Bulong niya pagkatapos akong hapitin sa bewang. He can sing. My baby can sing. Awang labing napatingin ako sa kanya. Parang sakto ang kanta sa sitwasyon namin ngayon. Ayaw sa akin ng mami niyang dragona. Hinalikan niya ako sa pisngi habang hawak pa rin ang bewang ko. Sing with me, baby. Anya. Inulan kami ng tukso mula sa mga kaibigan namin. This is the first time I fell in love. It was unlike anything I had ever experienced. Sure, I had seen it on my mom and dad. Even in romantic movies and shows I've seen. Yes, I've read about it in novels, but I didn't know what it was really like. Hanggang sa maranasan ko ito. Pinagdikit niya ang noo namin, saka inilapit ang mic sa akin. Sing baby. Sinabayan ko na siyang kumanta. Nakita ko ang paghampas ng mga kaibigan naming babae sa mga nobyo nila. Pag ang girls talaga kinilig, may paghampas. Bakit? How can love be so amazing? Narealize ko na hindi na rin ako masyadong nag-aalala. Kahit malayo ako sa amin. Things I used to fear disappear when I fall for him. I feel safe and protected because he's always ready to help me with whatever I needed. Hinalikan niya ako sa labi pagkatapos ng kanta. Hoy, mamaya na yan. Nandito pa kami. Sinamaan ko ng tingin si Wilfredo. Wow, easy tiger. Anya. Pumunta ako ng kitchen para ikuha sila ng yelo. Sumunod naman sa akin si Mitch. Inlababo ang lola ko. Anya. Bakit ikaw? Hindi ba? Tanong ko din sa kanya. In love din syempre. Pero kasi walang tatalo sa inyo ni boss. Ibang tinginan. Lagkit te. Baka naman makabuo na kayo niyan pag alis namin. Baliw talaga itong si Mitch. But I'm happy na naging magkaibigan kami. I miss my friends. Paano naman kami makakabuo? Nandito pa kayo. Ganting biro ko sa kanya. Ang sama ah. Gusto mo na ba kaming paalisin? May balak ngang bumuo. Tumawa ako. Sira, binibiro ka lang. Ikaw naman ang nauna. Siya na ang nagdala ng yelo. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na sila. Sila Mitch yata ang may balak buuin at nauna pang umalis. Pinagtulungan naming linisin ni Enzo ang kalat at pasalampak na naupo sa sofa pagkatapos. Thank you baby. Na-enjoy ko ang birthday ko dahil sa kakulitan ng mga kaibigan namin. I almost forgot my gift for you. May kinuha itong maliit na box sa may TV. It was a necklace with a broken heart pendant. May naka-engrave na letrang L sa harap nito. The other half is with me. Ipinakita niya sa akin ang suot na kwintas na may kalahating puso at may A naman sa harap. It's a symbol of our love. Hindi mabubuo ang puso ko without you. Hawak mo kalahati. This is too much, baby. Thank you. You are one of the most amazing gifts I have ever received. Kaya ikaw lang ay sapat na sa akin. He wrapped his arms around me and squeezed me. So, my baby has sweet bones too. He brushed his nose to mine. Effective yung mga chocolates. Ibibili kita sa Singapore ng mas marami. He said. I laughed. I then buried my face on his chest. I love sniffing his scent. It makes my chest tighten and warm.
Let's talk about us when I get back. Hinahalik-halikan niya ako sa noo. Are you going to propose? Tanong ko. Humalakak naman siya. Ako nang atat. When I get back, baby. Oh, I can't wait. Umalis ka na para makabalik ka kaagad. Lalo siyang tumawa. Let me sleep beside you tonight. I promise to behave. Isasagot ko sana na kahit wag siyang mag-behave. Ayos lang. Okay. Mabilis itong pumunta sa unit para magpalit. I took the chance to clean myself too and change into my pajamas. Ayokong isipin niya na inihahain ko ang sarili ko sa kanya. Kaya disente ang suot ko. But I make sure na may baby ako. Nahiga siya sa kabilang side ng kama ko, malayo sa akin. Ang layo mo. Reklamo ko. Dito ka. I patted the space near me. But baby, ngumuso ako sabay lapit sa kanya. Bakit kasi? I told you, let's not get there. Pwede namang momol lang. Kunot noong tiningnan niya ako. Momol? Hinawi niya ang buhok na nakatabing sa mukha ko. Make out? Make out lang. Sagot ko. Gumalaw ang balikat niya dahil sa pagtawa. Natawa din pati ako. Ang dami mong alam, baby. Niyakap niya ako and I did the same. I like cuddling with him. It make me warm. I'm happy that I can be this close to him and yet, I feel nothing but safety and love. I know he will not take advantage of me. Baka ako pa nga ang gumawa nun sa kanya. Good night, baby. I love you, he said. Bumaba ang mukha niya to kiss me on my lips. Good night, my baby love. Sagot ko. I fall asleep beside him with his radiating body heat and silly snores. It makes me feel indefinitely as though I am exactly where I'm meant to be right now. Nandito kami sa airport ngayon. Hinatid ko si Enzo. Ngayon ang alis niya papuntang Singapore. Take care of yourself, baby. Pinakatitigan niya ang mukha ko. Ikaw din. Sabihan mo ang piloto na mag-ingat sa pagmamaneho ng eroplano. Napangiti siya sa sinabi ko. Bawal ka mababae doon. Dagdag ko pa. Yes, ma'am. Hinalikan niya ako sa noo. Namimiss ko na siya agad. Tinaas ko ang dalawang kamay ko at binigyan siya ng power hug. Hiniram ko muna ang power hug ni Lyda. Pagkatapos ay hinalikan ko siya sa pisngi. Sweet naman ang baby ko. Ako pa ba? Tatawagan kita agad pagdating ko doon. Hinaplos niya ang gilid ng pisngi ko gamit ang hintuturo. I love you. Sa kanya talaga ako nahawa ng pagiging cheesy. Bumaba ang mukha niya para halikan ako sa labi. Nagad ko namang tinugon. PDA si airport. #relationship goals. I love you too, baby ko. 2 weeks lang naman siyang mawawala. Kung makapagpaalaman kami, wagas. Pumasok na siya sa airport. Kumaway pa ang sungkit. Tapos lumingon pa ulit. Ang daming alam. Bumalik naman ako ng office. Sinalubong ako ng pang-aasar ng sekretarya niya. Aw, iniwan? Wawa naman. Nakalabi ito with matching lukot face. Ikaw din naman. Bakit hindi ka sinama? Sekretarya ka niya, di ba? Akala nitong si Mitch. Nagtitipid yata ang jowa mo. Nakasimangot nitong sabi. Bakit hindi ka sumama? Anya, wala akong passport. Pagsisinungaling ko, meron naman talaga ako. Kakarenew lang noong bago ako umalis sa amin. At 10 years na ang validity. Pero paniguradong mabubuko ako kapag nakita nila yon. Malinaw pa sa 4G na Alexa Isabel de Luna Rosales ang pangalan ko at hindi Alex Mendoza. Madali na lang kumuha ngayon, Lex. May passport on wheels na ang DFA. Nabalitaan ko nga rin ang tungkol doon. Thumbs up sa government natin. Saka na lang siguro, Mitch. Akala ko ay mananahimik na siya. Naglabing-labing kayo kagabi, no? Lalo mo kong namimiss kung ganon. Nakailang rounds kayo? Ang halay. Binato ko si Michelle ng desktop. Charot. Che, conservative ang boss mo. Nire-respeto ako. Willing naman ako magpabasto sana.
Basta si Enzo. Hay. Ha ha ha. Disappointed ka, Beshiwap. Di sana ikaw ang nag-initiate. I tried but I failed. Nakakahiya ka, Isabel. Bulong ng utak ko. Naku, ikaw talaga. Manahimik ka na nga dyan, Mitch. Palibhasa kasi, gawain mo. Umisi lang ito. So wala talagang nangyari? Intact pa rin ang bataan? Ayan na naman siya sa bataan na yan. Meron naman, Momol. Agad nag-init ang pisngi ko nang maalala ang nangyari. Ha? Anong molmol? Seryoso ba siya? Hindi alam ni Michelle ang momol? We, hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun? Isa rin itong si Mitch na hindi updated. Ano nga kasi? Anya? Make out lang. Momol. Sagot ko. Humagalpak ito ng tawa. Akala ko naman kung ano na. Mahina pala si Mr. L. Wala pala siya sa leyo ko. Siningkitan niya ako ng mata. Hep, tama na. Baka mamaya ikwento mo pa ang mga activities niyo ni Leo. Ayoko mapollute ang utak ko. Mabuti naman na tumigil na siya. Inabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pagdating ng lunchtime, ay sabay kaming nagtanghalian ni Michelle kasama ang boyfriend niyang si Leo. Alam kong sinasadya ni Mitch na magpakasweet kay Leo sa harap ko. Lalo ko tuloy namimiss si Enzo. Ilang oras pa lang siyang wala. Hinahanap ko na ang presence niya. Kaya bilib ako sa mga magkasintahang nasa long distance relationship. Kinakaya nila na malayo sa mga taong mahal nila. Muli kaming bumalik sa mga trabaho namin after lunch break. So, 2 weeks kong makikita yung busangot mong mukha. Inirapan ko si Mitch. Busangot nga pero ma-beauty pa rin. Sasabihan ko si Enzo na pasunod rin si Leo sa Singapore para alam mo yung pakiramdam na malayo sa taong mahal mo. Nanlaki ang mata niya. Uy, wag ganon. Hindi pwedeng malayo sa akin ng honey pie ko. Mahina ang defense niya sa tukso. Kung yun nandito nga siya, lumilingon pa sa iba. Naisip ko tuloy si Sungkit. Sana magka-stiff neck siya para hindi siya makalingon sa iba. Ang bad. Labas tayo after office. Bago ka pa mabaliw. Overbaliw agad. Effort din ang dalawin ka sa mental kapag nagkataon. Anya. Ay grabe naman. Mababaliw agad. Sayang naman itong beauty ko. Luka-luka talaga itong si Michelle. Pagka-out namin sa office ay dumiretso kami sa mall. Ililibre daw ako ni Mitch para sumaya naman ako. Nag-ikot-ikot muna kami sa mga shop. Habang nakapila siya sa cashier para bayaran ang lipstick at concealer na bibilhin niya, ay lumabas muna ako. Tinignan ko ang cellphone ko. Baka may text na si Sungkit. Pero wala. Nakalimutan na yata ako. Alex? Napalingon ako nang may nagsalita sa tabi ko. Harold, bakit nandito ang isang ito at may hawak pang bulaklak? Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa nito nung nakaraan. Hay, ikaw nga. Mag-isa ka lang ba? Malamang ako talaga ito. Hindi kaya sinusundan ako ng isang ito? Hindi, may kasama ako. May binayaran lang. Itinuro ko ang loob ng shop kung saan naroon si Mitch. Ah, small world. Bumili lang ako ng bulaklak para sa nililigawan ko. By the way, Alex, sorry nga pala sa nangyari nung nakaraan. Inaasar ko lang talaga si Enzo. Medyo napanatag ako. Hindi naman pala niya ako sinusundan. Okay na yon. Huwag na lang sanang maulit. Hindi maganda na nag-aaway kayong magpinsan. Napansin ko na panay ang tingin niya sa sapatos niya. Pahawak naman muna nitong bulaklak, Alex. Ayusin ko lang ang sintas ko. Ngumiti ako at tinanggap ang bulaklak para hawakan. Delikado yung sintas mo, lalo na sa escalator. Pagkatapos niya ay binalik ko na sa kanyang bulaklak. Nagpaalam na rin ito. Sino yon? Si Mitch. Yung pinsan ni Enzo, si Harold. Bumili daw ng bulaklak para sa nililigawan. Hindi na kaya uso ang bulaklak. Bigas, grocery, mas maganda. Pagkabuhayan dapat. Yung nakaaway ni Mr. L? Tumango ako. Lumayo-layo ka doon.
Mamaya iba palang pakay sa'yo ng lalaking yon. Isa pa, hindi matutuwa yung si boss kapag nalaman niyang nagkita kayo. Alam mo naman yun, juwawa mo beshiwap. Sobrang siloso. Naalala mo, pati si Dennis ng Ghost Fighter, pinagsilosan? Nakakaloka. Siya din naman ang may kagagawa ng tungkol kay Dennis. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na wala naman talagang Dennis. Ikaw kasi. Saka naman nagring ang cellphone ko. Ang sungkit ko. Hello? Marunong naman kasi ako mag-hello bago ang lahat. Baby, I miss you. He said. Ay, may pa-I miss you si Mayor. Napangiti ako while Miss rolled her eyes. I miss you too. How's your flight? Nagmaneho naman yata ng maayos ang piloto. Nakarating sila ng Singapore. Okay naman baby. Namimiss lang talaga kita. Bakit parang maingay dyan? Ngayon ko ma-realize na halos araw-araw pala kaming magkasama. Simula na magtrabaho ako sa kanya. At ngayon ang unang beses na nagkalayo kami. Nasa mall kasi kami ni Mitch. Uuwi na rin kami pagkatapos naming mag-dinner. Umiling-iling si Mitch. I have to go baby. Tinatawag na ako ni Dad. Mag-ingat kayo. Huwag kang magpagabi. Wala ako dyan para samahan ka. I love you baby ko. Kasama nito ang ama. Magkahiwalay lang ang flight nila. Ginalingan na naman niya ang pagpapakilig. Ingat ka ha. I love you too. Pinandilatan ko si Mitch dahil sinundot niya ang tagiliran ko. Sweet ka din pala, Lex. Minsan oo, madalas hindi. Nag-ikot-ikot pa kami bago nag-dinner, saka umuwi. Kinabukasan ay niyaya ulit nila akong lumabas. This time, kasama na si Leo. Pero hindi ako sumama. Date nila yon at baka mainggit lang ako. Umuwi na lang ako sa unit ko. Regular naman akong tinetext ni Enzo. Kaya kahit papaano, ay parang kasama ko pa din siya. Sabado nang may nag-deliver ng stuffed toy para sa akin. Tanging have a nice day lang ang nakalagay sa card na kasama nito. Pamisterious pa si Sungkit. Siya lang naman ang mahilig magbigay ng kung ano-ano. Pagkatapos kong maglinis ng unit ko at unit ni Enzo ay lumabas ako para mag-grocery. Wala na kasing laman ang ref ko. Naparami ang pinamili ko. Nasanay ako na sinusundo ako ni Enzo kapag ganitong nag-grocery ako. Kaya hindi ako nahihirapan. Pero wala nga pala siya. Napatingin ako, 5 plastic bags na sure akong hindi ko kayang bitbitin lahat. Need help? Mula sa mga plastic bags ay napaangat ako ng tingin para sinuhin ang nagsalita. Harold? Ano na naman ang ginawa niya dito? What are you doing here? Ngumiti ito sabay kamot sa ulo. I'm here to buy some snacks. My girl lives near this area. My girl daw? Di kaya easy to get yung girl? Sabi, nililigawan niya lang nung nakaraan. Paki ko ba? Oh, okay. Nag-assume na naman ako na sinusundan niya ako. Tulungan na kita. Alok niya. Kahit hanggang dyan lang sa labas. Marami namang tricycle na dumadaan dito. Binitbit ko ng 2 bag. I have my car. Ihatid na kita. Malapit lang naman siguro ang tinutuluyan mo dito. Anya. Kahit nagsorry na siya last time, hindi pa din ako komportable. Nakasama siya. Hindi na Harold. Salamat na lang. Ayos lang ako. Saka diba, mamimili ka pa? Pumara na ako ng tricycle. Tinulungan naman ako ni Manong driver na ilagay sa loob ng tricycle niya ang mga pinamili ko. Nangako ako kay Enzo na iwasan ko ang pinsan niya at tutuparin ko yon. Ayoko magkaroon siya ng dahilan para magselos. Katatapos ko lang mag-dinner at kasalukuyang nanonood ng TV nang tumawag si Sungkit. Baby, namimiss na talaga kita. Bungad niya. Hindi ko na magawang mag-hello. Iba din. I miss you too, baby ko. Kamusta ka naman dyan? Ang gwapo ng boses ng boyfriend ko. May boses ba na gwapo? Naisip ko. Basta. Gwapo. Ayos naman ako, baby. Sana isinama na lang kita para hindi kita namimiss ng ganito. Aw, sus. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Biro ko.
Oo baby, buti na lang binubuhay ako ng pagmamahal mo. Anya? Panay ang ngisi ko. Good thing walang nakakakita na halos mangisay na ako sa sobrang kilig. Talaga lang? Dami mong alam. Kamusta yung meeting niyo with the investor? Malaking tulong daw yon sa kumpanya nila sakaling mapapayag nila ito na mag-invest sa Levisti Corporation. Hindi pa namin alam baby. Hindi pa naman kami tapos mag-usap. Hopefully, pumayag. Pinatay ko ang TV, saka lumipat sa kwarto ko. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan namin hanggang sa nagpaalam na ito na matutulog. Kinabukasan ay hindi ko inaasahan na bibisita ulit ang mami niya. Sa hilat siya ng mukha niya, mukhang balak na naman akong gisahin. Come inside. I want to talk to you. Saka ito pumasok sa loob ng office ni Enzo. Mitch, ihanda mo yung fire extinguisher. Baka bugahan ako ng apoy ni Mrs. Prada. Balong ko kay Mitch. Saka ako pumasok. Loka, pahabol niyang sagot. Nandito ka pa rin pala. Hindi ba sinabihan na kita? Nalayuan ang anak ko. Kita ko ang paghigpit ng kapit sa bag niya. Mahal ko po ang anak ninyo, ma'am. Tumaas ang isang kilay niya. You can fool me, Alex. Alam naman nating pera lang ang habol mo sa anak ko. Hindi ikaw ang nababagay kay Lorenzo. Hindi ang kagaya mo ang gugustuhin kong maging manugang. Hindi rin naman siya ang gugustuhin kong maging mother-in-law. Amanos lang kami. Mawalang galang na po. Pero uulitin ko, hindi po ako interesado sa pera ninyo. Malapit nang masaid ang pasensya ko sa ginang na ito. Huminga ako ng malalim. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Pinakiusapan kita ng maayos at sana, habang may oras ka pa, lumayo ka na. Dahil ito na ang huling beses na pakikiharapan kita ng ganito. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo na hindi mo ako pinakinggan. Have a good day, Miss Mendoza. Saka ito umalis. Paano pa magiging good ang araw ko? Sinira na niya. Bumalik na ako sa table ko at pasalampak na umupo sa swivel chair. Mukhang nadali ka ng soon-to-be mother-in-law mo Baka monster-in-law. Ewan ko ba kung bakit ang init ng dugo niya sa akin. Ayaw niya yata ng magandang lahi. Itong gandang ito, inaayaw niya talaga. Pero deep inside, ay nag-aalala ako sa pwede niyang gawin. Hayaan mo na. Ano naman ang magagawa niya? Mahal ka ni Mr. L. Yun na lang pinanghahawakan ko. Sakaling itakwil niya si Enzo, uuwi na lang kami ng Cebu. At buong tapang kong harapin ko si Daddy. Bahala na. Mabilis na lumipas ang araw. Malapit na sa wakas, umuwi si Sungkit. Kulang na lang ay hugutin niya ako sa screen ng CP niya kapag nagvi-video call kami. Maganda rin na nagkalayo kami. Na-experience namin ang feeling na magkalayo. LDR feels. Oh my! Singhap ni Mitch habang nakatingin sa CP niya. Anong meron? Exaggerated talaga madalas kung mag-react itong si Michelle. Look at this. Magkasama pala si Miss Haley at Mr. L sa Singapore. Napatayo ako sa kinaupuan ko at hinablot ang cellphone niya. Tinignan ko ang pictures at tama nga siya. Nandun ang parrot. Kung makaangkla sa braso ng boyfriend ko, akala mo siya ang girlfriend. Marami pa siyang ibang post sa IG niya at ang caption ng walang hiyang haliparot, with my fiancé. Meron pang kuha sa bar. Kaya pala may mga gabing hindi siya nakakatawag. Tinignan ko ang mga comment at halos lahat doon ay sinasabing bagay sila. Makabagay naman sila. Tao sila. Tao. Hep? Akin na yung CP ko. Mahirap na. Wala akong pambili ng bago. Sinamaan ko ng tingin si Michelle. Peace. Kalma ka lang, Lex. Pauwi na sila. 2 days na lang, remember? Naisahan ako ng haliparot na yon. At ang magaling kong boyfriend, wala man lang nabanggit. Samahan mo ako lumabas mamaya, Michelle. Nagkakasiyahan pala sila doon habang ako nagbibehave sa kakaantay sa kanya. Inaway pa ako ng dragon niyang ina. Walang nagawa si Mitch, kundi samahan ako kinagabihan. Sa bar kami ni Willie pumunta para daw kahit maglasing ako ay safe. Kanina pa tawag ng tawag at text ng text si Lorenzo. Bahala siya sa buhay niya. Magsama sila ng parrot na yon.
Yung alak nga na nakakalasing? Order ko sa waiter nang lumapit ito sa table namin. Ma'am, lahat naman po ng alak nakakalasing. Sagot niya. Ako na ang o-order. Tumayo si Mitch pagbalik niya ay may dala itong baso na tila juice ang laman. Hoy Mitchell, huwag mo akong ginugoyo. Kaya ako pumunta dito para uminom ng alak. Kung painumin mo lang pala ako ng juice, di sana doon ako nagpunta sa tindahan sa may kanto namin. Tinawanan niya lang ako. Cocktail yan. Cocktail daw. Mukha namang orange juice. Mabilis ko yung ininom, bottoms up. Gumuhit ang init sa lalamunan ko. Cocktail nga yata. Alex naman, kakasabi ko lang na cocktail yan. Ginawa mong juice? Iniwan ko siya sa kalumapit sa bar. Pa-order nga ako ng shot nyo, yung pampalimot. Ngumiti sa akin ang bartender. Right away, ma'am. Mabuti pang isang ito. Madaling kausap. Nakatatlo na ako ng kung ano mang inuming yon nang lumapit si Mitch. Ramdam ko na rin ang pag-init ng pakiramdam ko. Oh my God! Napatingin ito sa empty shot glass na nasa harapan ko. Binigay na ulit ng waiter ang pang-apat. Wait, anong pinainom mo sa kanya? Narinig kong kausap niya sa bartender. Ma'am, tequila po. Mabilis kong inubos ang laman ng basong nasa harap ko. Pinipilit ako ni Mitch na umuwi na. Pero kakarating lang namin. Uwi na agad. Magsasaya din ako. I want to drink more. Alex, ano ba? Tama na sabi yan. Lasing ka na. Paki ko naman. Walang hiyang sungkit. Isinama niya pala yung haliparot na yon. Alex? Lumapit sa amin si Willie Boy. Hoy Wilfredo, sabihin mo dun sa kaibigan mo na kung mambababae siya, huwag magpapakita ng ebidensya. Nahuli pa tuloy siya. May pa-picture-picture pa silang nalalaman. Na babae? Sino? Maangan pa si Wilfredo. Siguradong alam niyang magkasama ang mga yon sa Singapore. Si Mr. L at Miss Hailey, magkasama sa Singapore. Nakita namin ang mga post ni Hailey sa Instagram. Paliwanag ni Mitch. Alex, don't mind those pics. Ikaw ang mahal ni Enzo. Pinalisikan ko siya ng mata. Nakainom lang ako pero hindi ako tanga. Kaya pala nagsinungaling siya na hindi niya sinabing magkasama sila doon. Sir Willie, restroom lang ako. Pakibantayan naman muna si Alex. Baliw na si Mitch. Anong tingin niya sa akin? Batang paslit? Umalis na ito at iniwan kami ni Wilfredo. Nasaan ang tropa? Nag-isa ka yata? Tanong ko sa kanya. Nararamdaman ko na ang tama ng alak. Marahil sa dami ng nainom ko, sumandal ako sa upuan at pumikit. Shit ano na naman ang tinira mo at nalasing ka? Malilintikan ako kay Lorenzo nito. Just stay here. I will call Sam. Baka pwede siyang pumunta dito. Mabilis lang ako, Alex. Kinumpas ko ang kamay ko para paalisin siya. Hindi ko kailangan ng babysitter. Sa halip na maingayan ay parang hinihili ako ng ingay ng tugtog. Nalimpungatan ako ng may kung sinong pangas na humalik sa akin. Agad ko siyang itinulak. Pilit kong iminulat ang mata ko para makita ang mukha ng lapastangan. Pero wala naman akong nakita. Baka imahinasyon ko lang. Alex, umuwi na tayo. Ngayon lang nakabalik si Mitch mula sa banyo. Kala ko hinigop ka na ng toilet bowl, Mitch. Sabay tawa ko. Alam mo, Alex, lasing ka na, kaya tara na. Ikaw lang naman ang nag-enjoy. Paano naman ako? Ang ingay niya talaga. Ba't kasi hindi ka nag-enjoy? KG ka ba? Paano ako mag-e-enjoy? Alangan namang pabayaan kita. Dinasisante ako ng jowa mo? Hindi ko na maintindihan ang iba pang sinasabi ni Mitch. Hindi ko rin alam kung paano kami nakauwi. Nagising ako na parang binibiyak ang ulo ko. Sana pwedeng uminom ng walang hangover the next day. Sa wakas, gising na ang kamahalan. Napangiwi ako dahil sa biglang pagbangon ko. Hindi naman ako na-inform na malakas ka palang uminom. Minasahe ko ang sentido ko. Anong oras na? Late na tayo, tanong ko. Lasing ka pa rin? Holiday benchwap. Matulog ka pa.
Wala nga pala kaming pasok, kaya malakas ang loob kong uminom kagabi. Papaano nga pala tayo nakauwi? Wala akong matandaan. Namewang siya sa harap ko. Hinatid tayo ni Sir Willie. Mabuti na lang talaga nandoon siya. Tinulugan mo kaya ako kagabi? As if naman kaya kitang buhatin, di ba? Uwi na ako. Magbe-beauty rest din ako. Unfair masyado. Ikaw tong uminom, ako ang mukhang naglasing. Asan ang hustisya? Natawa ako sa sinabi niya. Tumayo ako at sinamahan siya sa pinto. Thank you, miss, sa lahat. Ingat ka. Mabuti na lang hindi niya ako iniwan. Baka inuwi na ako ng kung sino. Nilako ang pinto saka bumalik sa higaan. Binuksan ko ang CP ko at sunod-sunod na pumasok ang messages at napakaraming missed calls ni Lorenzo. I'm going home. You need to hear me out. Please, don't do anything reckless again. I love you. Ang huling text niya sa akin.